Revelation chapter 2, verses 9 and 10. Basahin ko muna ang verse 9. Pagdating sa 10 ay basahin natin ng sabay-sabay. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, pag kayo ay nasa Genesis, of course, malayo pa po kayo. Pero pwede nyong, may hack yan, pwede nyong baliktarin, nasa Revelation na po kayo. Revelation chapter 2. Verse number 9, ako muna, then verse 10, sabay-sabay tayo. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan altogether. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Blessed be the reading of God's Word. Kung lalagyan ko po ng title ang ating pag-aaral ngayong hapon, Be Faithful unto Death. Manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat sa bahaging ito ng aming pananambahan. Muli kaming dadako sa aming pagkaing spiritual. Gaya ng prayer kanina, the Spirit indeed is willing, but our flesh is weak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kahit may pagod, kahit na inaantok na, mapaglabanan namin ito. At ang aming attention ay sa iyong mga salita. At amin pong makita ang personal na pangungusap ng Holy Spirit sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, and teach us kung ano ang magiging application nito sa amin pong buhay. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Be faithful unto death. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa pag-aaral po ng kaligtasan, alam natin na napakadali ng salvation kasi hindi naman natin kailangan gumawa. Hindi tayo kailangan mag-sacrifice. Wala tayong binayaran. Wala tayong walang dugo na lalabas sa atin pagdating sa kaligtasan. Kasi purely ang salvation natin ay kay Jesus Christ. No? Siya ang namatay sa krus, siya ang nag-sacrifice. Ang tugon na hinahanap niya lang sa bawat tao ay pagkatiwalaan natin siya. No? Manampalataya tayo, tanggapin natin, pagkatiwalaan natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. And by the grace of God, ang pangako ng Bible, pag tayo nanampalataya, ligtas na po tayo. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa issue ng pagiging tagasunod ni Kristo, ito ang very challenging. Kasi, pag ikaw ay susunod sa Panginoon, yan po yung after salvation na, tinanggap mo na si Christ. Ito ang nakaka-challenge na part. Kasi pag naging tagasunod ka ni Kristo, hindi na biro ang challenge. In fact, galing mismo kay Christ, sinabi niya sa Luke chapter 9 verse 20, Luke chapter 9 verse 23, sabi ng Panginoong Jesus, and He said unto them all, if any man will come after me, anong sabi niya? Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So makikita natin sa mga talata po na yan, hindi pala biro ang sumunod kay Jesus Christ. Kasi una sa lahat sabi diyan, you will deny, no? If any man will come after me, let him deny himself. So sa pagsunod kay Jesus Christ, hindi natutungkol sa iyo. Hindi natutungkol sa gusto mo, gusto ko, ano yung feelings mo. No. Hindi na ikaw ang masusunod. Siya na dapat. Yan yung pagsunod sa ating Panginoon. At mabigat pa. Hindi lang yan, you will take up your cross. Sabi nga, you deny yourself, but you also take up your cross daily pa. Buti sana kung once a week lang, you will, kumbaga, carry your cross once a week. Sige, okay lang. Hindi daily. Magbubuhat ka, anumang cross, o anumang bigat na haharapin mo pang araw-araw, yun part ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin mga kapatid na ang pagsunod kay Jesus Christ, very challenging. And gaya ng sabi ko na hindi ito issue ng salvation, pero ito'y kinakailangan para mag-grow tayo spiritually. Sa ating pag-grow, talagang marami tayong mga iiwanan.
Marami tayong mga aalisin. Kasi maraming gusto yung flesh natin eh. Pero yun nga, mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga sa nabasa kong quote, next slide, if following Christ has, sabi dyan, never cost you anything, you're not following Him. Grabe yung ano na yan, no? Yung quote na yan, na sinasabi mo, si Christ, sinusundan ko siya, I'm a Christian, di ba? Kasi ibig sabihin, follower ka ni Christ, pero wala kang iniiwanan. So, hindi mo siya sinusundan. Kasi pag sumusunod ka kay Christ, gaya nga ng sabi kanina, marami kang iiwanan. Hindi na kasi ito tungkol sa'yo, hindi na yung gusto mo, hindi na yung nararamdaman mo, kundi kung ano yung gusto ni Christ para sa'yo, yun na dapat ang mangyari. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kumbaga sabi nga madaling tawaging disciple, pero yung mamumuhay ka bilang tagasunod ni Kristo, yan ang very challenging. Yan ang talagang marami kang kakaharapin. And this afternoon, ginamit ko ang iglesia ng Smyrna na isang magandang halimbawa for us na makita, ganito pala ang pagsunod kay Jesus Christ. And hindi lang yan, ang sabi pa ni Christ doon sa verse, be faithful. No? Kailangan sila'y maging tapat. Sabi ng verse, di ba, be thou faithful hanggang ngayon. Hindi, until death. Hanggang kamatayan. Biruin mo yan, ganun pala yung gusto ni Lord. Na tayo ay maging tapat sa Kanya, susundin natin siya. Siya ang mangunguna sa buhay natin. Hindi yung, Lord, hanggang 3 years lang okay na. Hindi. Hanggang kamatayan. Kaya yung pagsunod natin kay Jesus Christ, no, hindi lang yan 1 year, hindi lang yan 2 years, hanggat nabubuhay ka. Hanggat may hininga ka. Hanggat may lakas ka, kailangan tuloy-tuloy ang pagsunod mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin na sa ating pagsunod kay Jesus Christ, based po sa example ng Smyrna, by the way, singit ko lang ng konti. Ang ganda ng pangalan, kumbaga talagang ang galing ng design ng Bible, kasi ulti nyo yung pangalang Smyrna, bagamat yan ay lugar. Pero yun nga, yung 7 churches ay hindi disgrasya kung bakit yung pinadalhang letter ni Jesus Christ using John ay yung 7 church na yan. Marami namang mga churches, local churches na nag-exist that time, pero bakit nakafocus dun sa 7? At yun nga, yung iglesia ng Smyrna, kasi yung pangalang Smyrna, galing po yan sa salitang mira o mira. And alam naman natin, maaring narinig nyo na. In fact, familiar naman kayo doon sa mga wise men na dumalaw kay Christ. And yung isa doon sa gift nila, yung mira. At kung natatandaan ninyo, pag sinabing mira, pang-embalsa mo siya. Okay? Subukan nyo magregalo kayo. No? Happy birthday, ito maganda to, pang-embalsa mo to. Ba? Pag niregalo mo yan, ewan ko na siya, baka ihambalos sa'yo yung regalong binigay mo. No? Pero ano siya, kumbaga, doon pa lang sa gift, nagpapakita na may suffering na mangyayari. Kaya di ba yung mga wise men, alam na kasi nila na si Christ, later on, siya ay maghihirap, siya ay mamamatay para sa kasalanan natin. At itong iglesia sa Smyrna, kung titingnan natin, grabe yung naging paghihirap ng church na ito. In fact, sa 7 churches ng Revelation, 2 church, local church, ang walang sinabing negatibong komento si Kristo. Yung Philadelphia at saka itong Smyrna. Maganda yung kanilang patotoo. Pero sa mga churches na ito, kung meron mang nakaranas ng napakabigat, napakahirap na persecution, itong iglesia ng nasa Smyrna. At dito natin kunin na sa ating pagiging tapat hanggang kamatayan, hindi siya basta-basta. Kasi meron tayong mga pagdadaanan sa buhay natin na maire-relate natin dito sa iglesia ng Smyrna. Maaring kung makikita natin, yung pinagdadaanan ko pala sa ngayon, very light lang. Maaring sa ngayon, yung nararanasan mo sa pagsunod mo kay Kristo, parang nahihirapan ka na, parang napapagod ka. Pero makatulong nawa itong mga sufferings na naranasan ng mga taga-iglesia ng Smyrna, na kahit na sila po ay mabigat ang kanilang mga pinagdaanan, still, ang admonition pa rin ni Christ sa kanila, maging tapat kayo hanggang kamatayan. Kaya sana po ang mga kapatiran dito sa Faith Baptist Church at kahit yung mga nakikinig sa atin, maging ganun din ang ating kaisipan na hanggang sa dulo dapat nagpapatuloy tayo at nagiging tapat tayo hanggang wakas.
Number one po, tignan natin, let's look at the conflict. Dito may makikita na tayo kagad ng mga conflict sa iglesia ng Smyrna. Na kung iisipin natin itong mga conflicts na ito, parang kung kayo makakaranas yan o tayo makakaranas yan, huwag na tayo magtuloy. Ang hirap pala maging tagasunod ni Kristo. Akala ko kasi dati, pag sumunod ka kay Kristo, ang buhay ng Kristiyano ay kain-tulog lang. Kala ko ganun lang. No? Fellowship lang, kain-kain lang, no? Palaro-palaro lang, no? Pag-games lang. Akala ko ganun lang yung pagsunod kay Kristo. Hindi po. Hindi biro. Tingnan natin yung mga conflicts na ito. At ito yung mga conflicts na pwedeng gamitin ng kaaway para huwag ka na maging faithful hanggang kamatayan, tigil mo na yan. No? Tingnan natin. Number one, of course, bilang sumusunod kay Kristo, isa po sa mga talagang asahan natin, pressures. Or yung ginamit na word dyan sa Bible, tribulation, mga kapatid. Kasi isa sa mga meaning ng tribulation, ginamit ko po yung word na pressure. Or sabihin natin yung synonymous pa yan sa word na affliction. No, kumbaga may mga troubles in this life. So pag ikaw ay sumunod kay Christ, mga kaibigan, talagang magkakaroon ng conflict. Hindi yan yung pag sumunod ka kay Christ, ang sarap talaga ng buhay Kristiyano. Talagang ang sarap ng fellowship, no? Talagang parang wala ka ng problema. Puro kasiyahan lang, puro kaligayahan. Hindi ganun ang reality. May mga pressures na darating. May mga afflictions na mga darating. May mga paghihirap na darating. At yan yung mga gagamitin na mga kadahilanan para, tigil mo na yan. Huwag ka nang magpatuloy. Huwag ka nang umabot doon sa be faithful unto death. Yan ang gagamiting kadahilanan. Kaya nga dito mga kaibigan at mga kapatid, di ba, bilang mga mananampalataya, makakaranas tayo, no? Bilang isang tagasunod, sumusunod kay Kristo, hindi garantiya na hindi ka magkakasakit. Pwede kang magkasakit. Pwede kang ma-pressure na, anong gagawin ko, Lord? Nagtatapat naman ako sa'yo. Bakit may ganitong sakit? Bakit ako may ganito na nung nagpa-check up ka, akala mo healthy ka kasi araw-araw ka nagpe-pray, araw-araw ka nagbabasa ng Bible, naglilingkod ka sa Panginoon. Aba, nung tinignan yung test mo, may taning na pala buhay mo. Pwedeng mangyari yan kahit sumusunod ka kay Christ. Kahit faithful ka pa, pwede ka makaranas yan. O kaya naman, kahit na faithful ka pa sa Panginoon, kahit nagtatapat ka sa Kanya, meron pa rin mga taong aayaw sa'yo. Meron pa rin mga taong may sasabihing negatibo sa'yo. Sisiraan ka, maaring okay sila sa iyong harapan, pero maaring sa kabilang banda ay merong ginagawang hindi maganda sa'yo. So, hindi guarantee na sumusunod ka kay Lord, ikaw ay tapat, hindi ka makakaranas ng mga ganitong bagay. O kaya naman sa ministry, makakaranas ka ng pressure, no? ng kahirapan pagdating sa ministry. Dahil, lalo pag naramdaman mo, grabe, ang daming mga gawain, parang walang tumutulong. Talagang ganyan, makakaranas tayo ng ganyan. Pressure, hirap. Na parang, minsan makikita natin na nahiya tayo magsabi minsan sa iba kasi, ano ba yan? Kala ko ba masaya dyan? Pero hindi po. Behind the scene sa paglilingkod, talagang may mga pressures. May mga pagkakataon na makakaranas ka na parang mag-isa ka na lang. May mga panahon na parang ang paglilingkod sa Panginoon parang, parang wala nang tumutulong sa akin. May mga ganun. May mga ganung karanasan. And that is part ng paglilingkod sa Kanya. Hindi lang yan. Isa pa po sa dapat makita natin na pwedeng gamitin para wag na tayo magtuloy. Tigil mo na yan, wag ka na maging faithful. Pwedeng gamitin ng kaaway. Maging conflict para tayo. Ang will ni God, maging faithful tayo hanggang kamatayan. Pero may mga darating talaga na next, poverty. Alam niyo mga kabatid, bilang isang mananampalataya, sabi nga dyan sa verse, di ba may poverty. Nakalagay doon sa verse. May paghihirap. Hindi totoo na pag ikaw sumusunod kay Kristo, talagang tenfold lagi ang blessing. Di ba? Sabi ng Bible, di ba? Pag ako ay nagbigay ng ikapo, no? Talagang ako ay magbubukas talaga yung bintana ng kalangitan at minsan makakarinig ka pa ng mga preaching na ilang times daw babalik sa iyo yung tinais mo, kaya nag-compute ka na, subukan ko muna, magbibigay ako ng 100, bukas magiging 200 na to. Tapos yung 200 magiging 400. Hindi ganun. Mga kapatid, kahit tapat ka pa na nagbibigay, kahit na ikaw ay hindi lang sa tithes, nagbibigay ka pa ng first fruits, nagtatapat ka pa, nagbibigay ka pa ng missions,
Hindi garantiya na hindi ka makakaranas ng hirap financially, materially. Na kahit na sabihin natin, matagal ka nang naglilingkod, parang hindi nadadagdagan ng sweldo mo, pero nadadagdagan ng gastos mo. Nadadagdagan ng mga bayarin. Nadadagdagan ng mga, kumbaga ng mga, may mga lalapit pa sa'yo, may manghihingi pa sa'yo. Tandaan po natin, no, bilang mga mananampalataya, hindi tayo accepted para magbayad ng kuryente. Di ba? Hindi mo pwedeng sabi, in Jesus' name, hindi ako magbabayad. Hindi pwedeng ganun. Magbabayad ka pa rin ng kuryente, magbabayad ka ng tubig. Yung iba, nagbabayad pa ng inuupahan nila. So talagang gagastos tayo. Bibili ka ng pagkain. Alangan naman yung nangyari sa atin kanina, wala nang kanin. Di ba? Testimony na lang tayo. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Makakaranas tayo ng hirap sa buhay na ito. Lalo't pag may anak ko, tuition. Lalo pag pinag-aral mo sa private, isa na mayabang tao, private natin. Di ba? Pero pag tinignan nyo yung private, grabe, hindi biro. Kaya nga kahit sabihin natin, kahit isa lang ang anak, hindi rin biro, talagang may gastos din. Kaya talagang makakaranas tayo ng mga financial challenge. At minsan nga, meron pa sayang, kapatid, kakamustahin ka pa, di ba? May message ka, yung pala mangungutang. No? Medyo hirap ka na nga materially, meron pang mangungutang sa'yo. Di ba? Ang ganda pa ng kamusta, talagang may mga praise the Lord pa, tapos mamaya biglang singit yung kapatid, meron akong problema, yung patay na. Di ba? So, pwedeng gamitin yan, sige na, tumigil ka na. Huwag ka na magpatuloy, huwag ka na maging tapat. No? Bigay ka ng bigay dyan, di ka naman yung mayaman. Pwedeng gamitin ng kaawayan, nakaisipan, tigil mo na yan. Next po, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, may mga pretenders din. Sabi nga ng Bible, di ba doon sa text natin, which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Alam niyo mga kapatid, panahon pa lang ng mga disipulo o panahon pa ng mga apostol, marami na silang mga naka-encounter na mga Hudyo na yun yung nagpe-persecute sa kanilang pananampalataya. Take note Hudyo pa yung mga yan. Di ba ang mga Hudyo dapat, yan yung inaasahan mo na alam nila ang Old Testament scriptures. Kumbaga yun yung mga aral sa Bible, dapat, di ba kung tutuusin sana, ang nagpe-persecute na lang sa mga sinaunang mananampalataya, dapat yung mga na lang yung mga Romano, di ba? Yung mga pagans, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi Isa pa sa mga nagpapahirap ng kanilang ministries before, yung mga kasi karamihan ng mga unang followers ni Christ, mga Hudyo din naman Di ba? Yung 12 apostles nga alisin na natin si Judas, yung 11 po na yan, o sama natin ulit si Pablo para 12, yung mga apostles ni Christ, mga Hudyo yan. Pero mismong isa sa mga nagpapahirap ng kanilang ministries before, mga Hudyo din. At itong mga Hudyo na to, sabi nga ng Bible, sabi nga ni Jesus Christ, kumbaga, sila yung mga nagpapakilalang mga Hudyo. Pero sabi ng Bible, they are not. Meron pong playing of words na nangyayari po dito. Kasi ang salitang Jew o Jews, o Jew, ang ibig sabihin niyan, praising. O ang meaning ng word na yan is praise the Lord. So in other words, ang tunay talaga, kumbaga ang mga genuine na mga Hudyo, hindi lang sila ethnically na mga Jew, kundi sila talaga yung tunay na nananambahan sa Diyos. Pero kung ikaw, Hudyo ka by lahi, pero hindi ka naman mananampalataya, hindi ka nananambahan sa tunay na Diyos, hindi mo tinatanggap si Jesus Christ as your Savior, sorry, pero taga-sinagoga ka ni Satanas. Spiritually speaking. Kaya nga, binanggit din ni Pablo yan dito sa Romans chapter 2, in verse 28, for he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. But he is a Jew. Sino yung mga tunay na Hudyo talaga? Hindi lang sa lahi, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise not of men, but of God.
Yun pala talaga yung mga tunay na mga Hudyo. No? Na hindi porkit ikaw ay galing ka sa lahi ni Abraham, natatrace mo siya, o natitrace mo na galing ka sa lahi ni Abraham, pero hindi ka naman nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sorry. Kaya ang mga tunay na mga Hudyo, sila po yung mga galing kay Abraham, at the same time, sila yung mga nagnananampalataya, nagtitiwala sa atin pong Panginoon. Kasi sa Romans chapter 1, chapter 2, at kahit sa chapter 3, may mga iba-ibang groups ng people na ina-address si Apostle Paul. At isa sa mga in-address niya dyan, yung mga Hudyo mismo. Na itong mga Hudyo, kasi nga, porkit sila ay galing sa lahi ni Abraham, ang yayabang nila. Para bagang sila ay mga superior race. Di ba ganyan din naman ang turo ng mga evolutionist? Pag ikaw ay German, mas mataas yung race mo compare with the Africans. Evolution yun. Racist yun. So ganun ang problema sa kanila, na porket sila ay galing sa lahi ni Abraham, naging dahilan na to para magmayabang sila. May mga tuli kami. Kayo, hindi kayo mga tuli. Impyerno kayo. Yun ang tingin nila. Pero hindi, sabi ni Pablo, hindi. Ang tunay na mahalagang tuli ka inwardly. Spiritually speaking, ibig sabihin, ligtas ka, nanampalataya ka. Bilang isang Jew, yun ang tunay na mga Hudyo. So going back dito sa ating text, may mga nagpe-pretend na mga sinasabi na they're praising the Lord. Pero sa totoo lang, hindi talaga sila mga mananampalataya. Sila ay mga taga-sinagoga ni Satan. At alam nyo ba, yan din minsan ang problema. Yan din ang mga nagiging dahilan minsan kung bakit nakakapanghina pagdating sa paglilingkod ng Panginoon. Kasi minsan, akala mo may mga tao minsan na, parang kasama natin to. Yung pala, hindi. Yung pala, ito yung mga taong pinadala lang ng kaaway, pero ang gagawin ng mga yan, magpe-pretend silang kakampi mo, kasama mo, pero yun pala, sila ay mula doon sa sinagoga ng kaaway. Sinagoga ni Satan. Yan yung gagamitin para, sige, tumigil ka na, huwag ka na magpatuloy, mag-quit ka na. Huwag mo nang pangarapin na be faithful unto death. Hindi lang yan. Isa pa sa matinding dahilan kung bakit sila ay talagang hirap na hirap ang mga iglesia ng Smyrna, ito pong mga persecutions. Grabe ang naranasan nilang mga persecutions. Sabi ng verse, the devil shall cast some of you into prison. Grabe, si Satanas mismo ang gumagawa ng paraan para ikulong sila. Talagang makikita natin behind the scene, nakikialam talaga ang kaaway. Kaya nga 'di ba, alam naman natin ang mga sinaunang mananampalataya ang nagpapakulong sa kanila yung gobyerno. Pero based from that verse, kahit pala yung mga leaders, sa totoo lang, instrumento lang, meron talagang kaaway behind the scene. Sino ang kumikilos? Sino ang gumagabay? Kung tayo, bilang mga believers, merong Holy Spirit na gumagabay sa atin, ang mga wicked rulers, meron ding mga evil spirits na gumagabay sa kanila. At itong mga evil spirits na to, sinasabi, pakulong niyo yan, pahuli niyo yan, mga Kristiyano na yan. Kaya nga, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Tandaan nyo po, mismong si Christ na ang nagsabi na bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, asahan natin na pag tayo ay sumunod sa Kanya, asahan na natin na pag pinakilala natin na tayo ay sumusunod kay Christ, tayo mga Kristiyano, tayo ay mga born again, mga Baptist tayo, asahan natin, makakaranas tayo ng persecution. Salamat naman, wala pa akong pinapatay sa atin. Pero mga kaibigan at mga kapatid, talagang kahit na po sabihin na nating hindi man pinagbabawal ang pananambahan sa bansa natin, makakaranas pa rin tayo ng persecution. Sabi nga ng John 15:20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, ganyan na nangyari kay Christ, they will also persecute you. Makakaranas talaga kayo ng persecution. Kaya wag nating aasahan
na pag ikaw ay nag-declare ng pagiging Kristiyano, mananampalataya, sinabi mo sa social media, hindi ka papalakpakan. Hindi kagaya niya na may mga nagsabi, di ba, o ano ko, dati akong lalaki, bading na ako ngayon. O, palakpakan yung mga tao, ay galing, bading siya, oh. Di ba? O kaya dati siyang babae, yun ang design sa kanya, naging tomboy, wow, ang galing, Pride Month. Talagang, di ba? Dati ako, alam ba, may nag-post, alam ba, dati akong LGBT, ngayon Kristiyano na ako. Wala, deadma. Because in this world, kung sino yung panig sa kaaway, kung sino yung, kumbaga, taliwas sa turo ng Bible, yun yung pinapalakpakan, yun yung tinatanggap. At isa rin yan sa mga kaparaanan para pinapersecute ang ating pananampalataya. At huwag niyo kalilimutan, sabi nga ni Christ, ako nga na-persecute eh. Kayo din, sumusunod kayo sa akin, sabi ni Christ eh. Since sumusunod tayo kay Christ, let's expect persecution in this world, in this life. O sabi pa rin ni Apostle Paul naman, sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, and all, lahat, that will live godly in Christ Jesus, ano mangyari? Shall suffer persecution. Kaya mga estudyante, na minsan tinatawag kayo ng mga classmate mo, yan dito na naman si Father. Asahan niyo yan? May mga ganyan. Tatawagin kayo sa iba't ibang paraan o sa iba't ibang pangalan, kung ano-ano mga code name, kung ano-ano ang itatawag sa inyo kasi sumusunod kayo kay Christ. Sa opisina, hindi ka nakikisama, hindi ka sumasama sa mga inuman, hindi ka sumasama sa mga nambababae, kung ano-ano ang itatawag sa iyo. We will experience persecution in this life kasi sumusunod tayo kay Christ. At sabi pa ng verse, ye shall have tribulation 10 days. Yung 10 days dito, pwede ang ibig sabihin niyan literal. Na ibig sabihin, yung iglesia ng Smyrna, talagang nakaranas sila ng literal na 10 days, may na-persecute sila. Pero, kung titignan natin yung pinaka-word na days, i-check nyo, no? Kahit i-check natin dun sa mga, kumbaga, Greek lexicons, dahil ang ginamit na word dyan ay hymera, isa po sa mga meaning ng word na yon, maliban sa literal na days, tumutukoy din pala yung word na days dyan sa period of time. So, pwede din na pag sinabing 10 days, hindi siya tumutukoy sa literal na day 1, day 2, day 3, kundi different periods or 10 different periods. And meron kasing interpretation pagdating sa 7 churches, na ang 7 churches, ito ay tumutukoy sa 7 periods ng mga churches, kung mararanasan ng church ni Jesus Christ. And pinapaniwala ng ilang mga eschatology teachers na ang Smyrna, ito yung period na kung saan, ito yung after, di ba si Jesus Christ, umakyat na sa heaven, ito yung mga early Christians before nag-start yung religious tolerance ni Constantine the Great. Ito yung era na ito. Kaya nga, before Constantine the Great, grabe yung pinagdaan ng persecutions ng mga mananampalataya. And merong paniniwala na pag sinabi nating 10 days, ito daw po ay tungkol sa 10 period o 10 ruler ng Roman Empire na nakaranas ng matinding persecutions ang mga Kristiyano. So, sino-sino po yung mga yan? For example, makikita natin dito, may 10, bago kay Constantine the Great, yung nagkaroon ng tinatawag na religious tolerance, merong 10 Roman emperors na grabe ang pinagdaan ng persecutions ng mga early Christians, early church or churches. Kagaya niyan, makikita natin si Nero, number 2, si Domitian, Trajan, Marcus Aurelius, Septimus Severus, Maximinus, yan, sa mga naghahanap ng pangalan ng anak, magandang mga hanapin yung mga ganyan, no? Decius, no? Valerian, Aurelian, tsaka si Diocletian. So, yung mga pangalan na yan ng mga Roman emperors, yan po yung mga matindi ang naging pinagdaanan ng mga Kristiyano. Lalo po yung number 1, si Nero. Kasi halos lahat ng mga disipulo ni Kristo, diyan po sila namatay. Diyan sila pinatay, diyan sila nakaranas ng mabigat na persecution. Kaya nga kung titingnan natin next slide, di ba? Ito, napakita ko na sa inyo before, ulitin ko lang, ano ba yung mga possible na nangyari doon sa mga apostles ni Christ? Ano mga
pinagdaanan nila, kaya talagang makikita natin dito, hindi biro ang pagsunod kay Kristo. Kagaya makikita natin, di ba? Kagaya niyan, si Stephen, sabi diyan, was stoned, nakalagay sa Bible. The rest, yung ibang mga account diyan, makikita na natin sa secular history. Kagaya niyan, si Matthew, pinatay siya sa Ethiopia. O si Mark, dragged through the streets until death. Si Luke, hung. Si Peter and Simeon were crucified. In fact, sabi nga, pabaliktad pa yung nangyaring crucifixion sa kanila. Andrew, tied to a cross. Si James, beheaded. Si Philip, crucified and stoned. Si Bartholomew, flayed alive, binalatan ng buhay. Si Thomas, pierced with lances. James the least, thrown from the temple and beaten to death. Jude, shot to death with arrows. Matthias, stoned to death. And Paul, beheaded. Wow, ang sarap sumunod kay Christ, no? Yan ang mga naranasan nila. Yan ang persecution na pinagdaanan nila. Kaya talagang tama yung sinabi sa kanan ni Christ. Kinondisyon na yung isip nila, ganyan ang mangyayari sa inyo. Makakaranas kayo ng persecution. Kaya kung sa panahon natin ngayon nakakaranas tayo ng constant persecution, relax lang, ang layo pa natin. Di ba? Konting persecution lang, yung dumadaan ka lang, pinagtatawa na, oy, ay salamat, mababaw pa pala to. Di ba? Yung tipong, kumbaga, hindi ka lang nagpautang kung ano na sasabihin sa'yo. Okay lang, relax, mababaw pa pala yan. Kasi nung panahon ng mga tagasunod talaga, yung mga panahon ng mga apostol, grabe, kamatayan ang naging ending nila. Kaya kung iisipin natin, nung mga panahon na yan, ang hirap mag-convince ng pagiging mananampalataya. Di ba? Imagine nyo na, ay Brad, join kayo sa church namin. Alam nyo ba, pwede tayong mamatay mamaya. Di ba? Biro mo gano'n, sasabihin mo na, oy, join kayo sa church namin. Hindi nga namin alam kung makakapag-church pa next week kasi hinuhuli kami. Imagine niyo yung gano'n. Gano'n ang kanilang panahon. Gano'n yung bigat ng kanilang mga naranasan. At hindi lang yan. Sa next slide, makikita pa natin, iba-ibang mga torturing devices pa yung mga ginagamit pag nahuhuli sila. Ang bigat pa ng persecutions ng mga sinaunang mananampalataya. Kasi grabe talaga yung naging pagtutorture sa kanila para lang i-recant nila yung faith nila, pero hindi nila ginagawa. Example po dito, kagaya yung brazen bull na yan. Okay? Ngayon, Chicago Bull lang ang mga pinag-uusapan, no? O kaya, Red Bull. Pero pag sinabing brazen bull, ipapasok ka doon sa loob ng bull na yan at lalagyan ng apoy. So, ibig sabihin yan, niluluto ka ng buhay. Hanggang sa, mayroon pang trumpet, di ba? Pag ka na, kahit na, kumbaga, magsisigaw ka doon, tutunog lang yung trumpeta. Ganon yung ginagawang persecution ng mga sinaunang mananampalataya. Another example pa, yung Iron Maiden. Na dito, ipapasok ka doon sa loob ng parang maiden na image na yan. No? Para kang ipapasok sa isang kabaong na may patusok, tutusukin ka niyan. Pag sinarado yan, tusok ka, patay ka. Ganyan yung mga torture na ginagawa sa kanila. Another na torture na nangyari nung unang panahon. Ito po, no? Gusto nyo magpatangkad, magandang torture yan kasi tatangkad ka dyan, pahahabain yung mga kamay, no? Tsaka paa. Pero obviously, masakit yan. Another example pa, ito, sa ating ngayon, uso yung mga wheel of fortune, di ba? Pero sa kanila, hindi. Ilalagay ka doon sa wheel, tapos merong fire, ikot-ikot ka doon para kang mang-inasal. Ganun ang gagawin. Grabe yung torture na ginawa sa kanila. Another example pa, ito, pangalan pa lang, Judas talaga, no? Judas Cradle. Just imagine, pahuhubarin ka, lalo sa pambaba, uupo ka dun sa patulis, ganyan yung pang-torture. Grabe ka, walang hiya, yung ginawa ng mga sinaunang mananampalataya. Next. Yan, so, burning at the stake. So, yan po yung isa sa mga common na, kumbaga, susunugin sila ng buhay. At yun nga, no? Kumbaga dito, ang gagawin lang naman, ire-recant lang nila yung faith nila. Sasabihin na, hindi na ako naniniwala kay Jesus, hindi na ako nananampalataya kay Jesus. Okay, sige na, absuelto ka na. Hindi nila ginagawa. They are willing na mamatay kahit na sila'y masaktan, kahit na sila'y pahirapan, pero sila ay nagpapatuloy. And ito, common na nangyari ito, next slide, common na nangyari yan sa mga ninuno nating Anabaptist. Ang mga Anabaptist, dahil nakilala sila na nagbabaptize by immersion,
Ang naging parusa sa kanila, sige, mahilig kayo mag-immersion na, mahilig kayo maglubog, nilulubog din sila. Pero hindi po 3 segundo lang. Okay? Yung, di ba, minsan biro natin, di ba, pag binabaptize, di ba, parang si Charles yata magpapabaptize. Siguro apply natin kay Charles to, no? Di ba, yung baptism, 3 days yan, di ba, si Christ, yun ang pinaka-symbol niyan eh. Di ba, 3 days and 3 nights. So, subukan natin si Charles, 3 days din natin, Brad, no? Makakasurvive ka kaya? Hindi, parang ganyan. Ganyan na mangyari sa mga ninuno natin. Ang masakit pa dyan, kahit pag-aralan nyo yung kasaysayan, even ang mga protestante, ginawa yan sa mga ninuno natin. Okay? Mga Protestants, yung mga early Anabaptist, kasi nga, di ba, ang mga Protestants, inadopt din nila yung teachings na infant baptism, di ba? So nagagalit sila sa mga Anabaptist kasi ang mga Anabaptist nire-rebaptize yung mga talagang nakaunawa na. Pero ang nagiging parusa sa kanila, dahil naglulubog kayo, ilulubog din namin kayo. Diyan ang nagiging parusa. So ilan lamang po, actually marami pa po mga tortures na iba't ibang klase. Siguro bahala na kayong mamili, no? Mag-send na lang kung ano yung gusto nyong torture dyan. Pero makikita natin dito, ganon kahirap noon ang pinagdadaanan ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Kaya kung tutusin, yung mga nakita nating mga kadahilanan na yan, napakarami nilang dahilan para wag na silang magpatuloy. Para wag na nilang gawin na maging faithful hanggang kamatayan. Ako, hirap pala yung faithful hanggang kamatayan. Ang dami palang hirap na pagdadaanan. Ganun talaga pag sumusunod tayo kay Christ. Pero alam nyo, hindi naman hanggang dyan lang ang issue. Number 2, let's go to the comfort. Ito naman, ano naman yung mga kadahilanan na pwede palang mangyari na maging faithful tayo hanggang kamatayan? Kanina, ilan sa mga kadahilanan para wag na tayo magtuloy? No? Hirap pala. Pag sumunod ka kay Christ, ang dami mong pagdadaanan. Hindi pala biro. Hindi pala laging kasiyahan, may mga kahirapan din. Pero itong comfort. Letter A, recognition from Christ. Sabi nung talata, I know thy works. Itong maganda. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, maaring hindi man tayo napapansin ng ilan, maaring hindi man tayo nare-recognize ng nakararami, wala mang pumapalakpak, hindi man tayo magiging trending, pero merong isang person in heaven na alam yung ginagawa natin. Nare-recognize niya yung paglilingkod, yung tiyaga, yung hirap na pinagdadaanan mo. I know thy works. Sabi nga ng isa pang verse, Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Kaya yung mga ginagawa ng ating mga musicians, hindi man napapalakpakan, hindi man na maaring, minsan ang napapansin pa yung, sintonado, yun ang unang napansin, hindi yung ilang taon mo nang ginagawa yan, hindi yun ang napansin. Ang napansin, nagkamali si sister, ganun. Di ba kahit minsan sa special number, hindi man lang napansin yung ganda ng boses mo, napansin, wala ka sa tono, yan ang napansin. Pero itong blessing, alam ni Christ ginagawa mo. Sa ushers, salamat, maraming umattend ng meeting kanina sa mga ushers natin. Sa mga ushers, huwag kayong mag-expect na papalakpakan kayo. Ang tingin sa, ano ba itong sungit-sungit naman? Yun ang mapapansin. Ay, higpit-higpit naman. Yun ang mapapansin. Pero itong blessing, alam ni Christ ang ginagawa nyo. Diba? Yung mga nag-share ng gospel sower, diba? Parang konti lang tayo. Wala masyadong sumasama sa atin. Relax. Alam ni Kristo ginagawa nyo. At hindi sayang ang ginagawa nyong paglilingkod, labor of love na ginagawa nyo, hindi masasayang yan. Kaya nga, di ba, paborito natin yung 1 Corinthians 15:58 na sinabi ni Christ na your labor is not in vain in the Lord. Hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Ano bang paglilingkod ang ginagawa mo sa Panginoon? Bakit kinakailangan tayo maging faithful unto death? Kasi nga, alam ni Christ ang ginagawa natin. Kahit katiting lang yan. Kahit na minsan parang walang value sa ibang tao, pero kahit nga magbigay ka lang ng cup of cold water sa lingkod ng Panginoon, nakatala na yun sa langit. Alam ni Kristo ang ginagawa natin. Pangalawa, riches from Christ. Alam nyo, ang iglesia ng Smyrna, mahirap sila. Pero di ba,
ang ganda ng comment ni Christ sa kanila dahil sabi, poverty, tapos biglang, makikita nyo sa Bible nyo, may open and close na parenthesis na ang sabi doon, but thou art rich. Alam nyo itong isa sa mga blessing na makita natin sa paglilingkod. Maaring hindi man tayo mayaman sa mundong ito. Hindi man tayo milyonaryo. Siguro karamihan sa atin dito, thousandnaryo lang tayo, hanggang 1,000 lang tayo. Hindi tayo umabot ng milyon. Yan ang marami sa atin. Baka nga iba sa inyo, pisonaryo pa, hanggang piso lang, di ba? Yun lang ang inabot. Pero okay lang, hindi mahalaga. Ang mahalaga, pagdating sa spiritual na mga bagay, mayaman tayo. Hindi man tayo mayaman materially. Di ba? Hindi man lahat ng gusto natin ay nabibili natin. Pero at least, pagdating sa mga spiritual na mga bagay, ang mahalaga mayaman tayo. Mayaman tayo sa paglapit sa Panginoon, malapit tayo sa pagtitiwala. Ilang beses ko na nasabi, ulitin ko na naman. Ang hirap din kasi pag yumaman na tayo. Kasi pag yumaman na tayo, baka hindi na tayo magtiwala kay Lord. Salamat nakakaranas tayo ng gipit. Salamat hindi lahat ng gusto natin na ibibigay. Kasi at least pag may nagsabing pangangailangan, anong ginagawa natin? Nananalangin tayo. Kasi imagine niyo kung may nagsalita rito, brothers and sisters, kailangan natin ng sasakyan. Ay, huwag na tayo mag-pray. Ano account number? Ganun na tayo. No? Ang hirap nung ganun. Kasi nawawalan na tayo ng pagtitiwala kay Lord eh. Kaya mas maganda pa rin, hindi tayo ganun kayaman, sapat-sapat lang. At dahil dun sa sapat-sapat na yon, mas tayo ay lumalapit sa spiritual side, mas lalo tayo nagtitiwala sa Panginoon at natututo tayo mag-impok ng ating yaman sa pang mga spiritual na mga bagay. Kaya nga makikita natin, di ba, sa Matthew 6, verse 19 hanggang 20, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Ano sabi ng 20? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Mag-impok tayo ng yaman sa kalangitan. Yun ang mahalaga. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun yung yaman na hinahanap niya. Kasi anuhin naman natin, di ba? Pag tinignan, halimbawa yung mga GCash account, grabe, ilang digit. Di ba? Yung iba, 6. Actually, pwede naman natin gawing 6, ilipat lang natin yung decimal point. Pwede naman yun eh. Di ba? Lipat-lipat lang, no? Pero yun nga, kahit 6 pa yan, 7 pa yan, pero kung hindi naman yan nagagamit kay Lord, wala yan. Wala yan. Itong mundong to, masisira to, mawawasak to eh. Pero alam nyo, pag tayo ay nag-iimpok sa langit, kung tayo ay nag-i-invest sa spiritual na mga bagay, mayaman po tayo, spiritually speaking. At yan yung talagang tunay na yaman. Dahil itong lahat na nakikita natin ng yaman ng daigdig na to, pagdating ng araw, itong mundong to, mawawala naman to eh. Diba? Tutupukin ni Lord to sa apoy. So, pagdating sa pag nag-rule na si Christ, wala naman lahat yan. Ang pinakamahalaga, ngayon pa lang nag-i-invest tayo sa mga spiritual na mga bagay. At syempre, panghuli po, yung reward from Christ. Sabi ng Bible, dun sa text natin, I will give thee a crown of life. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin kay Lord, hindi siya mawawalan ng kabuluhan. May reward. Kaya nga sabi ko, hindi salvation ang issue dito kasi salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pero pagdating sa pagsunod kay Kristo, bilang disipulo, naging tapat ka hanggang kamatayan, kahit na nakaranas ka may mga pressures na naranasan ka in life, nakaranas ka ng poverty, nakaranas ka ng mga pretenders no, sa paligid mo, nakaranas ka ng persecution, sige lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. May reward pala lahat ng ito. Sa ngayon, in fact, magkaroon lang tayo ng mga konting blessing, napakagandang additional eh. Pero hindi talaga yun yung pinaka-reward natin. Kasi ang pinaka-reward natin sa future pa eh. Yun yung pagharap natin sa Bema Judgment, pagharap natin kay Christ, na ang sasabihin niya sa atin, well done, thou good and faithful servant. Sabi nga ng Matthew 16:27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father
with His angels, and when He shall reward every man according to his works. Kaya mga kapatid, be faithful unto death. Maging tapat tayo hanggang kamatayan. Marami mang dahilan para tumigil na tayo. Maraming dahilan para wag na tayo mag-church sa Faith Baptist Church. Maraming dahilan para wag na tayong maten sa mga fellowship. Marami tayong dahilan, hindi tayo mauubusan ng dahilan. Pero alam nyo ba, pagdating kay Lord, bibigyan ka niya ng sapat na dahilan para magpatuloy ka. Huwag kang titigil hanggang kamatayan. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, salamat dahil ang iyong mga salita ay iningatan mo at nakarating ito sa aming panahon. Ang iglesia ng Smyrna, Mira, pang-imbalsa mo, grabe yung ang daming namatay, ang daming na-persecute sa kanila. Nakaranas sila ng hirap, pressures, persecutions, pretenders. Pero salamat, nagpatuloy sila. Salamat dahil meron man silang maraming dahilan para tumigil na wag nang sumunod kay Christ. Pero may mga sapat na dahilan. Kagaya ng spiritual richness. Nakita niyo po na ang iglesia ng Smyrna, sa kabila ng hirap nila, sa kabila ng kanilang kapighatian, mayaman sila, spiritually speaking. At salamat dahil kahit hindi sila na-recognize, you acknowledge, you know, yung ginagawa nilang paglilingkod. At meron kayo nakahandang reward para sa kanila. Lord, kung ikukumpara ang hirap po ng mga sinaunang Kristiyano nang malayo po sa panahon namin, maaring minsan ang problema namin konting pera lang. Maaring problema namin minsan is may nakasamaan lang kami ng loob sa church. Maaring minsan ang problema namin, may nagchichismis sa amin. Maaring may naninira sa amin. Pero kung tutusin, very light lang ito compare sa mga naranasan ng mga sinaunang mananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga unang mananampalatayang ito, kagaya ng iglesia sa Smyrna, preserve nyo ang kanilang account sa inyong mga salita. Maaring ang mga historian, hindi na sila masyadong naalala. Pero salamat, ang pinakamahalagang aklat na itala, na isulat, na i-preserve, nakarating sa aming panahon at napakagandang inspirasyon ng iglesyang ito. Na kung sila ay, you admonish them to be faithful hanggang kamatayan, nawa kaming mga taga-Faith Baptist Church, maging tapat din kami hanggang kamatayan. Yes, Lord, ang aming church at individual members, hindi po kami exempted. Pwedeng magkasakit kami. Pwedeng makaranas kami ng problema pinansyal. Pwede kami makaranas, Lord, ng mga persecutions, paninira, pananakit sa ibang tao. Pero hindi ito sapat na dahilan para tumigil na kami. Magtuloy-tuloy kami, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. May mga senyales na malapit ka lang dumating. Kaya, ilan ito sa mga sapat ng dahilan, magpatuloy kami. In fact, yung kaligtasan lang namin ay eternal. We are eternally secured. Napakagandang dahilan na yan para magpatuloy kami. Dahil forever, grateful kami sa kaligtasan na ginawa mo. Hindi ka namin kayang bayaran. Pero at least kahit papano sa paglilingkod lang namin, pagiging tapat, kahit papano, Lord, hindi man ito kabayaran, pero blessing na rin ito, Lord, na napaglilingkuran ka namin sa kabila ng great salvation na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa poverty na aming nararanasan, nakikita namin how rich yung God po namin. Salamat dahil sa pamamagitan po ng mga kahirapang ito, na-appreciate namin that you are our Jehovah Jireh, our provider. You provide our needs. At hindi kami umaasa sa bank accounts, hindi kami umaasa sa yaman ng mga tao, umaasa kami sa yaman ng Diyos na handang ibigay ang aming mga kahilingan ng ayon sa iyong kalooban. Madaling tawaging disciple, madaling tawaging Baptist, Christian, born again, pero mahirap po magpakadisipulo.
Marami kaming mga challenges na kaharapin, pero worth ang pagsunod namin sa iyo. Dahil our labor is not in vain in your sight. Kaya Panginoon, tuloy lang kami. Minsan napapagod, nanghina, relax lang. Bangon ulit. Pwede magpahinga ng konti, pero bangon ulit. Tuloy lang. Huwag kaming titigil at maging tapat kami. Sapagkat maraming mga ministries, nagsimula ng maganda. Maaring hanggang kalagitnaan, okay, pero hindi sila natapos ng maayos. Ang pinakamaganda, maaring hindi man ganong ka-okay ang simula, pero yung katapusan ay makita na kami ay tapat sa iyong harapan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.